Okay, magandang hapon muli sa inyong lahat at sa lahat ng ating kapatid na masugid na sumusubaybay sa ating pag-aaral at pagkasaliksik. Patuloy kong hinihiling ang panalangin mula sa inyo para sa Panginoon na patuloy tayong gabayan at pagpalain. No? Sapagkat wala tayong ibang nilalayon kundi ang patuloy na makilala at maunawaan ang salita, gawa at karunungan ng ating Panginoon. Sapagkat lagi kong inaamin na lahat ng kaalaman at karunungan mula sa Biblia ay galing sa langit. Kung tayo kabayan ng Banal na Espiritu, malinaw yan sa 2 Corinthians, without the Spirit of God, the man without the Spirit ay cannot understand ang mga bagay na galing sa Diyos sapagkat ito ay foolishness sa Kanya. Kaya pasalamat tayo sapagkat yan natin una malalaman na tayo ay may Espiritu dahil naunawaan natin at naintindihan natin ang salita ng Panginoon. So lagi ko inuulit yan, no? Kaya sinasabi ng Biblia, we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might understand the things freely given us by God. And then sinabi rito, and we impart this in words not taught by human wisdom. So yung natanggap ni Apostol Pablo na Espiritu, ay binabahagi niya ito sa panong paraan, sa salita. Sapagkat yung salita ay spirits. Pero yun ay mga salita na hindi tinuro ng tao, o ng karunungan ng tao, but taught by the Spirit, interpreting spiritual truths to those who are spiritual. So, nai-interpret at naunawaan at na papagbulay-bulay yung mga salita na yon na galing sa Espiritu, sa taong may Espiritu ng Diyos. So, the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him. He is not able to understand because they are spiritually discerned. So kung wala siyang spirit na galing sa Diyos, he cannot discern. Hindi niya mapagbulay-bulay sapagkat ito yung sinasabi ng Panginoon sa John chapter 14 po ata. When the Holy Spirit come, He will guide us into all the truths. So yan na po yung katotohanan nun, no? So patuloy natin na tatalakayin ang ministry ng Panginoon. Simple lang po yung aking title dito. When Jesus came to destroy the works of the devil. So mahina yung ating appreciation sapagkat hindi natin nakikita yung kalakihan ng gawa ng Diyos o gawa ng Panginoon Kristo nung siya ay nagkatawang tao. So natalakay na natin last time na mayroong 3 rebellion na nangyari sa heaven. So hindi ko na po ito bubulat-latin pa. May paliwanag na natin last time yon. Yung first rebellion, ito yung rebellion ni Lucifer o ni Satan doon sa Garden of Eden. At makikita natin yung kanyang pag-umpisa ng kanyang pagmamataas sa Isaiah chapter 14. Nung sinabi niya sa kanyang sarili, yung 5 I, sinabi niya, I will ascend, sabi ron. Yan. Ito yung sinabi ng Biblia sa Isaiah 14, how are you fallen from heaven, O day star? Tandaan ninyo, no? Naipaliwanag ko rin last time na si Lucifer ay walang direktang pangalan sa Bible. Kundi ang Lucifer ay Latin translation ng Hebrew Bible ng Old Testament. Doon pinangalanan ni Jerome na nag-translate ng Latin Vulgate yung word na Lucifer na ang ibig sabihin lang ay day star or morning star. Sa original word ay Hillel. So yan ang description ng Bible.
So sinabi ni Lucifer o ni Satan, you said in your heart, I will ascend. Ito na, nagmataas na siya rito. I will ascend to heaven above the stars of God. I will set my throne on high. I will sit on the mount of assembly in the far reaches of the north. And I will ascend above the heights of the clouds, and I will make myself the most high. So 5 ayon, no? Pero makikita nyo yan, from the beginning of creation, wala pa nagre-rebelde. From the beginning of creation, makikita natin yan sa Job. Nung create ng Diyos ang mundo, wala pang nag-rebel doon. Lahat ng angels ng Diyos, yan. So sabi rito, tinatanong ng Panginoon si Job, sinasabi ng Panginoon in a whirlwind, sabi ng Diyos in a whirlwind kay Job. Sabi niya rito, dress action like a man, I will question you, and you make it known to me. Where were you when I laid the foundations of the earth? Tell me, if you have understanding, who determined its measurement, surely you know, or who stretched the line upon it? On what were its bases sunk, or who laid its cornerstone? Ito yan yung creation to. Nilaid yung cornerstone when the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy. So nakita nyo, lahat ng angel ay nagpapalakpakan at sisigawan on the first day of creation. Wala pa nagre-rebelde. Pero kung nakita natin doon sa Garden of Eden, nag-umpisa lang gumapang si Satan. So yun yung first rebellion, no? Kasi may balak na siya na maging Diyos dito sa sanlibutan. And then, later on, yung sa Genesis chapter 6 na nag-produce ng giants, hindi binabanggit masyado ng Genesis, pero ito ay in-explain in detail ng Book of Enoch, na isa sa mga 200s na angels yun, na nagkaroon sila ng tipan sa kanilang sarili sa pamumuno ni Siliasa. Na sila ay kukuha ng kanilang mga asawang babae sapagkat nagandahan sila. At ang nag-produce doon ay yung mga giants. At yung giants, later on, ito yung isa sa pinakamalaking dahilan why the flood, bakit binaha ng Diyos at kinitil lahat ng may buhay sapagkat wala na sa ayos yung mundo sa lumang panahon. And then later on, sabi ng sulat ng mga Hudyo, ay yung mga giants na yon ay naging disembodied bodies, naging disembodied spirits, mga kaluluwang walang katawan. Kaya may kita ninyo, yung demons, sa gusto niyang mangyari ay makapasok sa tao, nung hindi siya pinayagan ni Jesus Christ, even sa katawan ng baboy, ay gusto niyang pumasok. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang kwento na kapag ang isang espiritu ay lumabas sa bahay, dumadaan daw siya sa isang mainit na lugar. At sasabihin niya sa sarili niya, napakainit sa lugar na ito, gusto kong bumalik dun sa bahay na dati kong iniran. Nung bumalik siya sa kanyang bahay, nakita niya swept and clean, pero walang nakatira. Magyayaya pa raw siya ng 7 mas sama pa kaysa sa kanya, and later on, mas masahol pa yung kalagayan ng tao na yon kaysa sa una niyang kalagayan kasi tinambakan na siya ng demonic spirits. So ito yung mga demons, no? And we know God created angels and human. He did not create demonic spirits. Tandaan nyo, hindi lumilikha ang Diyos ng masamang entity. So, 2 John, ang pangatlong rebellion ay doon sa Deuteronomy chapter 32. Ito yun. No? Dito lang natin na basa. Yan.
Verse 8, sabi riyan, when the Most High gave to the nation their inheritance, when He divided mankind, He fixed the borders of the people according to the number of the sons of God. So, sabi natin, kailan pinaghiwa-hiwalay ng Diyos ang mga bansa? Ito yung sa Tower of Babel. Nung binigyan na ang mga tao ng sarili-sarili nilang mga lingwahe upang hindi na sila mag-congregate, sapagkat pag nagko-congregate sila, ay pinapamunuan sila ng isang masahol na leader. Alam natin na napakarami nangyari sa Tower of Babel, isa na sa malalim na nangyari sa panahon ng pag-erect ng Tower of Babel, ay yung tower ay ginagamit nila to connect to the divine and spiritual being na ayaw ng Diyos na ang tao ay mag-connect doon. At yung mga angels o yung mga sons of God na ipinamahala yung mga bansa, eventually naging gods and goddesses ng mga bansa. Kaya may maintindihan ninyo why all of the nations ay may mga iba't ibang klaseng Diyos-Diyosan. Pero malinaw ang intensyon ng Diyos na pamahalaan ng mga sons of God o ng mga angelic being yung mga bansa sapagkat siya rin kumuha rin siya ng sarili niya. Ang sabi ng Biblia, He divided mankind and fixed the borders of the people according to the number of the sons of God. Ang verse 9, but the Lord's portion, kanino yung portion? Yung kanya. It is the people of Israel, sabi ng Biblia. No? The Lord's portion is His people, Jacob, His allotted inheritance. Kasi gusto ng Diyos sa pamamagitan ng mga bansa ay magsaliksik pa rin ng mga tao ng Diyos. Pero yung mga sons of God na yon, lahat yun ay failure, naging national deity. No? Naging national deity sila ng mga bansa. Kaya naglitawa yung napakarami nating mythological deities, no? Tulad nila Zeus, Apollos, Thor, Astarte, pero pa yung mga Diyos-Diyosan dito sa Lumang Tipan, sila Baal, Sibug, Askelon, Molech, Chemos, napakarami yan, no? So, iyan ngayon ang intensyon ni Jesus Christ. Kung bakit siya nagkatawang tao, dahil part ng kanyang gagawin ay, ang sabi ng Bible, yung sinasabi sa Psalm 82, na babawiin uli ng Panginoon ang mga bansa. May layunin ng Panginoon, nakalagay dyan. Ito na yung sinasabi, nung nagbumagsak na yung mga ang angelic being, na hindi na sila nagtuturo ng maayos sa mga bansa. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, God has taken place in the divine council. Ito yung divine council kasama yung mga angelic being na pinamahalaan niya sa mga bansa. In the midst of gods, no? Tinawag ng Bible na sila ay Diyos, pero napaka-corrupt yung ginawa nilang pamumuno o pag-guide sa mga bansa. Kaya hinatulan niya. Sabi ng verse 2, How long will you judge unjustly and show partiality to the wicked? Give justice to the weak and to the fatherless, maintain the right of the afflicted and destitute. Rescue the weak and the needy, deliver them from the hands of the wicked. So verse 5, they have neither knowledge nor understanding. Ito na yung kalagayan ng mga tao. They walk about in darkness, all the foundations of the earth are shaken. And then God said, I said, you are God's sons of the Most High, all of you. And yet you will die. And nevertheless, like men, you shall die, fall like any princess. And then sinabi ng Panginoon sa last, Arise, O God, judge the earth,
or you shall inherit all the nations. So ito na yun. No? The Lord will inherit uli. Nung ikinalat niya, binigyan niya ng sarili-sariling lingwahe. Dahil ang purpose pa rin ng Diyos ay to seek God. Ang mga bansa. Pero hindi pa rin na yun, na natutupad. No? O konti lang naghahanap sa Diyos. So, nung bumaba ang Panginoon, so may kita ninyo, no? Ginawa kagad ng Panginoon yung sinasabi sa Psalm 61. Yung ministry ng Panginoon sa Psalm 61, may kita ninyo yan, the Spirit of the Lord was upon me, sa Isaiah. Isaiah po. Isaiah 61. Yan, the Spirit of the Lord was upon me because the Lord has anointed me to bring good news. Ito, upang ibigay ang mabuting balita, ang katotohanan sa mga mahihirap, palayain o gamutin ng mga broken-hearted, palayain ng mga slaves, proclaim liberty to the captives, opening the eyes of the blind, sabi diyan, opening the prisons to those who are blind, sabi. Ang mga mute and ang tawag dito, deaf, gagamutin ng Panginoon at makakarinig. Ang mga may sakit, magagalingin ng Panginoon. Ang mga tawag dito, yung mga lumpo ay palalakarin. So, iyan na kagad yung ministry ng Panginoon nung nag-umpisa na siya sa Matthew chapter 4, nung matapos hulihin si John the Baptist. Yan, no? Now when he heard that John the Baptist has been arrested, he withdrew to Galilee. Leaving Nazareth, he went to Capernaum. Dito na siya nangaral. Nag-umpisa na siya. Sabi ng Biblia, from that time, Jesus began to preach and saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So, saan yun? Nag-umpisa na siya doon sa Gentile nation, hindi sa Judea, sa Galilee. At ang naging home base ng Panginoon ay yung bahay ni Peter sa Capernaum, na ang likod doon ay sinagoga at yung harap ng synagogue ay yung bahay ni Peter, pinaka-home base na kanilang ministry. Doon ibinaba ng magkakaibigan yung lumpo na may sakit na pinagaling ng Panginoon galing sa bubong. Pinutas yung bubong na yun doon. So maraming event na nangyari roon. So when Jesus began His ministry, He heals the sick, cleansed the leper, opened the sight of the blind, deaf and mute began to speak and hear, and cast out all who have demonic spirits. So pansinin ninyo, no? Yung mga demonic spirits na kinakast out ng Panginoon, terrified kagad ang mga demonic spirit pagdating ng Panginoon. Sabi nila, anong pakialam namin sa iyo? Jesus of Nazareth, sabi nila. Pumarito ka ba para sirain kami? At parusahan kami ahead of time, sabi niya, itapon kami doon sa bottomless pit. So dito makikita ninyo, demonic spirits are terrified by the coming of Jesus, sapagkat alam nila yon. Makikita ninyo, una, they knew Him already. Kilala ng, yung mga instances na sinasabi ng Panginoon, tumahimik ka, huwag ka maingay. So, they knew Him already and bowed down to His power. Kinikilala nila, yung mga demonic spirit, kinikilala nila ang kapangyarihan ng Panginoon. Takot na takot sila. They confess. Sila na mismo nagsasabi ng kanilang destruction. They confess their destruction and the coming destiny. Alam na nila kung saan sila ilalagay ng Diyos
Pero sabi nila, di pa oras. Pangungunahan mo na ba? Ilagay kami roon na hindi pa oras. Hayaan mo muna kami lamierda dito sa lupa para magawa namin ang gusto namin gawin. No? Pero may kita ninyo sa mga demonic spirits, takot na takot sila. Pero nung tinempt ni Satan, si Jesus Christ, kalmado lang si Satan. But Satan is confident enough in testing Jesus to bow and worship Him in exchange for the kingdom He owns to give. So hinahamon ni Satan, sabi, yung pangatlong, the third and last na temptation. Sabi ni Satan kay Jesus Christ nung dinala siya sa pinakamataas na bundok, nakita yung lahat na tarian sa harap ng Panginoon at sinabi, ibibigay ko yan sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa sa aking harapan at sasambahin mo ko. So, yung maliit na eksenang yon, una, nagpapakita na may pinangahawakan si Satan. Hindi siya natatakot kay Jesus Christ. No? Kahit na sila ay nagrebelde, pero hindi siya takot kay Jesus Christ. Malakas ang loob niya. Pangalawa, may inaalok siya na alam niya na nakuha niya. Kaya nga, nire-review natin yan last time na the same instance na dinala ng Diyos si Moises at pinakita kay Moises yung ipapamana sa mga inapo ni Abraham yung sa bundok ng Pisga. So malamang itong pinagdalahan kay Jesus Christ ni Satan ay ito rin yung bundok doon sa Mount Nebo sa tuktok noon na tinatawag nilang Pisga upang baliktarin yung pronouncement ng Father. Ipinapangako ng ama mo yan sa mga inapulis ni Abraham. Nakuha mo na yan. Parang gano'n ang gustong ipakita ni Satan. No? Pero kung sasamba ka sa akin, ay ibibigay ko sa iyo. So parang ano tawag dito? Binabaliktad niya yung confession ng Father na ibibigay sa children of Abraham. Pinagmamaki pa niya na nakuha niya na yun. No? Pero hindi niya alam na nasa isip lang ng Panginoon na may panahon ka rin. So, sa ministry ng Panginoon, sa Luke chapter 10, maging sa Matthew chapter 10, sinugo ng Panginoon yung mga disciples at binigyan sila ng kapangyarihan. Hindi pa namamatay ang Panginoon dyan, ha? Pero binigyan na sila ng kapangyarihan, nakikita niyo yan. Matapos silang bigyan ng kapangyarihan, kasama na rito yung 72. Nag-report pabalik sa Luke chapter 10 verse 17, nag-report yung mga 72. Sabi ng 72, the 72 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us. In your name, tuwan-tuwa sila. Ngayon lang sila nakapag-utos sa mga demonic spirits na sinusunod sila. So, diyan natin makikita na yung power na meron ng tao ay granted lang. Nang nagbibigay ng power, walang iba, kundi ang Panginoon at ang Diyos. Unless na ibigay sa atin yun, hindi tayo magkakaroon. Kaya huwag tayong maglalakas-lakas ng loob na sabing mataas sa aking pananampalataya. At ano man sasabihin ko mangyayari, hindi yun. No? Yung power na yun ay ginagranted galing sa taas. So katulad din ito, binigyan sila ng power, malinaw yan sa Bible. He gave them power to cast out demons, heal the sick, and cleanse the leper. So mas tuwan-tuwa sila nung nakapagpalayas sila ng demonyo. Pero may nagsabi na yung number 70 or 72, yung pinahahayo ng Panginoon upang ipangaral ang Ebanghelyo, ito na rin ang pagpapakita ni Jesus Christ na i-reclaim niya uli ang mga na-disinherit na nations. Why number 70 or why number 72? Sabi ng isang Bible scholar, yung number na yan ay particular number ng nations
doon sa Table of Nations sa Genesis chapter 10. Ito na yon, yung mga bansa na lumaganap sa katauhan ng tatlong mga anak ni Noah. Japhet, si Shem, at si Ham. Nanganak sila ng anak, yung mga anak nila ay naging mga bansang malalaki. At iyon exactly umabot ng 70. Kaya iyan, pag-uutos ni Jesus Christ, iyon na yung pagpapakita kay Satan. Ito na, iutusan ko ng aking mga alagad. Napupunta na sila sa mga bansa na disinherit dahil naging corrupt ang mga guide at mga oversight ng mga sons of God na ipinamahala ng Diyos sa kanila. Lahat sila ay bumagsak. Okay? Kaya sinabi ng Panginoon, dito rin sa Luke chapter 10, verse 18, nung matapos mag-report yung mga 72, sinabi ng Panginoon doon sa mga nag-report sa kanya, nakita ko na si Satanas na bumagsak na parang kidlat mula sa langit. So from that time on, nakita na ni Jesus Christ yung fall of Satan. No? Yung pagbagsak ni Satanas mula sa langit. Ano ibig sabihin ng babagsak si Satan mula sa langit? Kaya siya nakakapunta sa langit kasi meron pa siyang place doon. Meron pa siyang place na pinangahawakan sa lugar na yon. At isa na sa inaalaw ng Diyos na siya ay bumalik-balik sa taas. Alam niyo po ano yun? To accuse the brethren before the face of God. Pinapayagan pa siya. Kasi wala pang sacrifice. May ministry pa siya sa harapan ng Diyos Ama. Katulad sa nangyari sa Zechariah, noong tinetest si Joshua, the high priest. Nakita niyo ron sa Zechariah na gusgusin yung damit ni Joshua, the high priest. Sinabi ng Panginoon sa kanya, palitan mo ng damit yan. Nandun si Satan. Okay? Sinabi rin ng Panginoon sa John chapter 16, sa pagdating ng Banal na Espiritu, ito yung ministry pagdating ng Banal na Espiritu. Kailan darating yung Banal na Espiritu? Once na si Jesus Christ ay na-crucify. So pag na-crucify ang Panginoon, sinasabi ng Biblia, na-condemn na ng Diyos ang kasalanan sa katawan ni Jesus Christ sa laman. Doon iko-condemn ng Diyos para mahatulan yung mga makasalanan. Yung kasalanan natin ay mahatulan sa katawan ni Kristo. And then na-satisfy ang Father, katulad na sinasabi ng Joel, pag na-satisfy siya, I will pour out the Spirit unto all flesh. So yun na yun. Pag dumating ang Holy Spirit, yan ang sabi ni Apostol ni Jesus Christ, John 16:8, when He comes, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Tatlo yan yung ministry ng Holy Spirit. I-convict, ibig sabihin, patutunayan na sila ay nagkasala, patutunayan na sila ay mali. Tungkol sa katuwiran, tungkol sa patutunayan na sila ay nagkasala, patutunayan na sila ay mali, tungkol sa katuwiran, at patutunayan na hinatulan na ng Panginoon. Concerning sin, sabi dito, ano magiging kasalanan? At magiging pamantayan sa last judgment? Una, ang kasalanan ay hahatulan based on what? Ano yung gawa? Kaya nga, in relation to what? Para ka nagkasala. Sa law. Sabi ng Diyos, huwag mong gagawin yan, huwag mong gagawin yan, huwag mong gagawin yan, huwag mong gagawin yan. Kaya sinabi ni Paul, hindi ko malalaman ang kasalanan maliban sa
kautusan. Sabi ng kautusan, huwag. Ginawa ko, di nagkasala na ako. Sa pagdating ng Panginoon, hindi na yun ang usapan sa conviction ng kasalanan. Kasi iba ng pamantayan sa pagdating ni Jesus Christ. Iba ng process. Ang process sa lumang tipan is obedience and disobedience to the law. Pagdating ni Jesus Christ, hindi yon. It is faith and unbelief kay Jesus Christ. Kaya unawain nyo, magkaiba yan. Kasi yung kasalanan, binayaran nyo na yun eh. Binayaran nyo na yung kasalanan ng tao. Oh. Ngayon, magiging judgment ng mga tao, nagbayad na ng kasalanan ng mga tao, hindi mo pa rin ako pininiwalaan na binayaran ko. Sampal sa mukha ni Jesus Christ yun. Ha? Sampal sa espiritu ng kabanalan yun. It is a blasphemy sa spirit of holiness. Iyon ay banal na gawa ng Diyos. Righteous act of God yun. Magkakasama roon lahat ng good quality ng Diyos, ng mercy, love, kaya niya ginawa yun. And yet, dinispise mo lang. Hindi mo siya pinaniwalaan. Kaya sabi ng Panginoon dyan, concerning sin, because they do not believe me, that I paid their sin. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, hindi ba sa mukha ninyo maliwanag na Jesus Christ was crucified? So yan ang kasalanan ngayon, pag hindi pagkilala kay Jesus Christ. Concerning righteousness, sabi niya, because I go to the Father, and you will see me no longer. So bakit sinabi ng Panginoon yan? Kasi lahat ng tao nagsasabi ng tama na sila ay galing sa Diyos. Yung kanilang sinasabi ay galing sa Diyos. Wala namang iba nang galing sa Diyos kundi sino? Si Jesus Christ. Siya galing sa taas, bumaba. Matapos maganap niya yung kanyang ministry, umakyat ulit siya. And last, sabi riyan, concerning judgment, ito na yung sinasabi ng Panginoon, because the ruler, sino yung ruler of this world? Satan. The ruler of this world is judge. Hinatulan na. So, hindi pa nakukrusify ang Panginoon, So, hinatulan na siya. After the death and resurrection of the Lord Jesus Christ, now the 11 disciples went to Galilee to the mountain to which Jesus has directed them. And when they saw him, they worshipped him. But some of them doubt. May nag-doubt pa. Muling na nabuhay ang Panginoon. Nag-doubt pa sila nung nakita nila ang Panginoon sa resurrection. And Jesus came and said to them, ang sabi ng Panginoon, all authority, ito na yung resurrected Jesus na ito Dineclare na niya sa harapan ng kanyang mga disciples, all authority in heaven, on earth, has been given to me. So, ano ibig sabihin nun? Yung mga angels, hindi natin naiintindihan masyado yan, yung mga angels na binigyan ng authority ng Diyos para pamahalaan ng mga bansa. Binawi na ni Jesus Christ lahat yun. Lahat ng authority na yun. Kaya si Satan, sabi ni Satan, di ba, kay Jesus Christ, kaya malakas ang loob niya Sabi niya, ito ang mga bansa. Magiging iyo yan kung magpapatira ka sa harap ko at sasamba ka. Kasi alam niya may authority kasi hinahawakan. Intindihan niyo? Ngayon, nung namatay na ang Panginoon, na-crucify at bumangon, sinabi ng Panginoon, all authority. Ibig sabihin, all authority na ipinamigay ng Diyos Ama sa mga angels, sinamsam uli ni Jesus Christ lahat yun. Wala nang naiwan sa kanila. Kaya unawain niya, wala nang naiwan sa kanila. Kaya sinabi ng Panginoon, all authority has been given to me in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples all nations. So bakit niya pinapago? Ito na yung reclaiming or inheriting the nations.
Ito na yun. Ha? Hmm? Yeah. Go therefore and make disciples of nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Jesus Christ's victory over all the powers of darkness, Satan is already a loser. Sabihin natin, Satan is a loser. Si Satanas ay talunan na. Kaya nga sabi ni Peter, para lang daw siyang leon na umaatungal pero wala nang pangil. Ha? So ito yung paliwanag ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 1 verse 9 to 23. And what is the immeasurable greatness of His power toward us who believe, according to the working of His great might, that He worked in Christ. Ito yung kasaganahan at kalakihan at kadakilaan ng kanyang kapangyarihan na ginawa niya kay Jesucristo when He raised Him from the dead. So nakita niyo yung exerted power ng Diyos nung ibinago muli si Jesus Christ from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. Far above all rule, ang sinisalita niya na, far above all rule, ano yung rule? Pamumuno. Higit sa lahat ng klase ng pamumuno, authority, kapangyarihan, power, lakas, and dominion. Ano yung dominion? Paghahari. And every name that is named, not only in this age, hindi lang sa panahon na ito, but also in the age to come. And He put all things under His feet, ilalagay niya sa ilalim ng kanyang paa, and gave Him as head over all to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. Kasama tayo ron. Kasi sa mata ng Ama at ng Biblia, ang kapuspusan ni Jesus Christ ay kasama yung iglesia, na yung iglesia ay yung katawan ni Jesus Christ. Kaya ilalagay din sa ilalim ng ating apakan ang alunang hindi lang si Satan, pati yung kanyang mga angel. Naalala niyo ba sa Bible, sa Corinto ata, na sinabi ni Apostol Pablo, did you know that you will judge angels? Nabasa niyo na ba yan? Hindi niyo ba alam na hahatulan niyo ang anghel? Bakit mahatulan ang anghel? Pero sinabi ni Apostol Pablo yun. Sapagkat, although sila ay mga sons of God and yet they fail the Father at yung kanilang pagsasarili, lahat sila ay naging gusto nila na itaas ang sarili nila na labag sa kalooban ng Ama. In Colossians chapter 2 verse 15, patuloy na sinasabi ni Apostol Pablo yung pagkatalo ng diablo. Sabi rito, He disarmed. Ituloy ko lang po yung sa Philippians naman tayo ngayon. Philippians chapter 2 verse 9 up to 11. Sabi rito, therefore God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name. So wala nang ibang pangalan na mas higit pa sa bawat pangalan. So that at the name of Jesus Christ, every knee should bow. Kita nyo? Walang pangalan na mas mataas, kundi ang pangalan ni Jesus. Na sa pangalan ni Jesus, lahat ng may tuhod ay luluhod. Sabi dyan, in heaven and on earth and under the earth. So nakita nyo? In heaven, on earth, and under the earth. Alam niyo ba yung under the earth? Hindi ito sa ilalim ng dagat, ha? Alam niyo ba yon? Kasi meron dineclare ang Diyos na lugar na tinatawag niya underworld.
At yung underworld na yun ay the land of the dead. Na kapag ang tao ay namatay, he will goes to that area sa ilalim. Kasama na dyan yung bottomless pit, abuso. Kasama na dyan yung Tartarus na kung saan doon chinain yung mga angel na nagsipag-asawa ng mga babae sa Genesis. Sila yon, chinain doon. Madilim doon, sinasabi ng Bible, eternal darkness. Nakatali sila ron. Inire-reserve sila sa pagdating ng last judgment. At sinasabi ng Old Testament, pag ako namatay, pupunta ako sa Sheol. Yun, kasama roon. Sa New Testament, Hades. Pag namatay yung tao ngayon, pupunta siya sa Hades. Yung sa Luke 16, yung mayaman si Lazaro, at saka yung mayaman napunta sa Hades. Yung isa ay napunta sa Abraham's bosom. Naandun yun sa underworld. Kaya sinasabi, in heaven, on earth, and under. Alam niyo ba na hindi pa pinaghaharian ni Jesus Christ yun bago pa siya mamatay? At ang naninirahan doon, kasama na ron yung mga namatay na mga giants, mga spirit ng mga giants, ay naroroon. Na pinakita ko sa inyo sa Isaiah 14, the dead. Ang translation sa Hebrew ay Rapa. Ang Rapa ay giant. Rapaim, giant. So sa lengguwahe o kultura ng mga Hudyo, yung Rapa is ghost. At sila yung mga demonic na mga ghost na pumupunta sa mga idols na gusto pa rin nilang sambahin sila as God. Di ba? Pag sumasamba yung mga tao sa idols, ano sabi ng Bible? They worship demons. Sila yun. Sila yung nag-occupy doon. Kasi kingly ang kanilang dating anak. Hindi sila anak ng tao lang, kundi sila ay anak ng tao at ng angel. Kaya nung sila ay nabuhay sa mundo, sila ay tinatawag na mga mighty, renowned. Sila yun. Mga malalaki. At isa sa mga patunay dyan, sa mga giant na yan na naging king, alam niyo kung sino? Si Og, na nakatira sa Bashan, na ang kanyang higaan, na mayroong pinakitang higaan na 8 feet. 8 feet. Oh, higaan pa lang yung 8 feet. Kita nyo? Kasi gano'n na ano nila. Hindi sila ordinary kasi anak sila, hybrid sila ng angels at tao, kingly pa rin ang kanilang dating. Okay? So sa Colossians chapter 2, patuloy na sinasabi ni Apostol Pablo yung pagka-victory ni Jesus Christ, He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Him. So pansinin nyo, no? Pakikitain ko sa inyo, bakit yung reasoning ni Apostle Paul ay meron siyang binabanggit na ganyan. For we wrestle not against flesh and blood, hindi tayo nakikipagbaka laban sa laman at dugo, but against rulers. Bakit may konsepto siya ng rulers? Ano ba yung rulers? Iyan yung mga angels. Ang rulers ay nakalagay dyan, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, nakalagay dyan, Arche. Alam niyo Arche? Yung rango ng mga arsobispo. Archbishop. Arche. Kita niyo? Arch, ibig sabihin first or prince. Pag sinabi kang Arche, yung salitang in the beginning, God created. Ang word on Arche, beginning, first. Mga taong nauna. First among the line. Sila yun ang meaning ng Arche, no? Principalities against powers. Exousia. Anong meaning yan? Magistrate, authority, no? Power. Ano pa? Against
spiritual wickedness in the high place. Mga rulers, cosmocrator, mga namumuno na nariyan sa kaitaasan. So hindi natin alam to. Si Pablo lang iyan ay galing niya sa Deuteronomy 32. Kaya ganyan ang mentality ni Apostle Paul kasi labasan niya yung Deuteronomy 32 na inalaw ng Diyos na ang mga bansa ay pamunuan ng mga sons of God and yet they fail lahat. So isa na yan sa ministry ng Panginoon na unti-unti na niyang babawiin yan dahil sinabi yan sa Psalm 82. Okay? Sabi ng Biblia, He disarmed. Anong disarm? Inalisan ng armas. Inalisan ng kapangyarihan. He disarmed them at inilagay sila sa hayag na kahihiyan by triumphing over them. Ephesians 4:10 sa kalagay, He who ascended is the one who descended far above all the heavens, that He might fulfill all things. So, tingnan nyo yung mentality natin tungkol sa Diyos, lahat naman yan, wala sa kapangyarihan ng Diyos yan. Pag pumunta ang Diyos niya, pipitin niya lang yan, awalis ka na dyan. Kala natin ganun yung way ng Diyos. Hindi. Once na binigyan ng Diyos ng authority, hindi niya basta-basta mabawi yon. Anong ginawa ng Diyos para masira yung power ni Satan? Ito, kailangan pumasok si Jesucristo dito sa mundo upang mapailalim siya sa batas ng Diyos. Dahil si Satan, ang pinangahawakan niya ay kumukuha siya ng power from the law. Kapag ang tao ay nagkasala, galing sa law yun. Kaya ang power ni Satan ay nasa law. Kaya si Jesus Christ kailangan pumasok. Nakalagay sa Hebreo chapter 2 verse 14. Kasama tayo doon na ililigtas niya. Sabi riyan, since therefore the children share in flesh and blood, Jesus Christ Himself partook the same flesh and blood, that through His death He might destroy the one who has the power of death, that is the devil. So yun lang ang tanging paraan para masira niya yung kapangyarihan ni Satanas. Siya ay pumasok doon, hindi para mapailalim sa kapangyarihan ni Satanas, kundi para siya ay mapailalim sa kautusan ng Diyos. So, buhayin niyo, sinusunod lang ni Jesus Christ yung law ng Father. Nagpailalim siya roon. Siya ay nabuhay under the law. Sapagkat mayroong kalooban ng Diyos na dapat ang mga Israelita ay patuloy na sumusunod sa kautusan. Pero hindi sila nakasunod sa kautusan. Si Jesus Christ lang ang lahat na sumunod sa kautusan. Kaya huwag tayo magtawa, huwag ang Israel magmalaki sa sarili nila na sila ay anak ng Diyos. Hindi. Walang nakasunod sa kanila sa particular na pagsunod sa kautusan. Si Jesus Christ lahat lang yung nakasunod. Okay? So, yun ang tanging paraan. Even sa Galatians chapter 4, tingnan nyo yung sinasabi sa Galatians chapter 4. Yan. In the same way also, when we were children, we are slaves to the elementary principles of the world. But when the fullness time has come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Yan sabi ko. Born under the law. Kailangan yun. To redeem those who are under the law so that we might receive the adoption as son. Kung hindi magkakatawang tao si Jesus Christ, hindi tayo magiging anak ng Diyos. Kasi nagiging anak tayo ng Diyos pamamagitan ng magkakatawang tao ni Jesucristo. Doon lang, yun lang ang tayong paraan para tayo ay maging anak ng Diyos. Kapag siya ay nagkatawang tao at nagpailalim sa kautusan. Sapagkat kapag namatay siya, doon ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu. At sa ganung paraan, magdadala ng Diyos Ama ang espiritu niya sa ating mga puso. Nakalagay, because you are sons, God sent the Spirit of His Son into your heart,
Therefore, you will cry, Abba, Abba, Father. At kapag tinanggap mo na ang Espiritu ng kanyang anak sa iyong puso, ang sabi ng Bible is, you are no longer a slave. Hindi ka na alipin ni Satanas. Nakita niyo? Lahat tayo ay nasa ilalim ni Satanas. Alipin tayo. May mga tanikala tayo rito. Kaya sabi ni Satanas, hindi ka makakalis sapagkat slave kita. Nung binayaran ni Jesucristo ng dugo niya, yung kasalanan mo, at gusto mo nang umalis, walang magawa si Satanas doon. Wala siyang power. Wala siyang power doon dahil sinabi ng Bible, hinubaran na yung kanyang power sa atin, sa mga anak. Bukod doon, sabihin ng Father, iba na ang espiritu niya, hindi na espiritu mo. Dati, sa iya, kasi kaparehas ng espiritu mo. Pero ang espiritu niya ngayon ay espiritu ng Diyos na tinanggap mula sa akin. Kaya, siya ay anak ko dahil tinanggap niya ang espiritu ng aking anak na si Jesucristo. Kaya hindi na siya slave. Tagapagmana na siya. Pag narinig ni Satan yung salitang tagapagmana, anong mangyari? Mawawalan na siya ng karapatan dito sa lupa. Kasi bibigay niya na to. Sapagkat hindi naman talaga niya pag-aari ito, ang lupa. The earth is the Lord, sabi ng Bible, the earth is the Lord and the fullness thereof. Di ba? At kanili ko mamana ng Ama yan. Sa anak niya. Sino anak niya? Si Jesus Christ. Pero ang sabi ng Bible, ang sino man sumampalataya kay Jesucristo, siya ay kabilang at kasamang tagapagmana ni Jesus. Okay? So, ano pa ang accomplishment ni Jesus Christ? Nung siya ay na-crucify, namatay siya, so ano mangyayari? He will go to the place of the dead, underworld. Kasi namatay siya eh. Nakita niya? And yet, sabi ng Bible, ang kino-confine lang doon, yung may kasalanan. Tandaan nyo, ang kino-confine lang doon ay may kasalanan sapagkat nahuhold siya ni Satan sa kapangyarihan niya dahil ang mga nagkasala ay mamamatay. Sinabi ng Panginoon, di ba? The soul who sin is the one who die. Sino may power ng death? Si Satan. Siya may hawak nun. Sa kanya pupunta. Intindihan nyo? Pumunta si Jesus Christ doon, pero wala siyang kasalanan. Pero napunta siya ron dahil namatay siya. Anong purpose? Para kunin niya yung key of death and Hades. Sabi ng Panginoon, when I saw him, sabi ni John the Beloved, I fell to his feet na parang patay. But he laid his right hand on me and saying, sinabi ni Jesus Christ, fear not, I am the first and the last and the living one. I died. In-emphasize ni Jesus Christ siya, I died. Bakit? Kasi kung hindi siya mamatay, hindi siya mapupunta sa underworld. At hindi niya rin makukuha yung key of death. And then sinabi niya, I died and behold, I'm alive forever and I have the keys of death and Hades. Pinaliwanag sa Hebrew, di ba? Ang power ni Satan, death. He holds the power of death. Kinuha na ni Jesus Christ. Sa madaling sabi, siya na may hawak ng susi. Pag gusto niya buksan yung impyerno, hindi na makakapalag si Satanas. Wag mo buksan! Akin na susi. Pakakawalan ko yun. Pakakawalan ko yung mga kakampi ko dyan. Kita nyo? Kahit yung mga righteous, nakita niyo ba? Na kahit yung mga righteous napunta sa underworld kasama si Abraham, di ba? Yung mayaman at si Abraham, tsaka yung si Lazaro, nasa underworld sila. Ngayon, kinuha na ni Jesus Christ yung susi, kaya na silang iahon mula doon. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo, pag namatay ang tao, di ba? To be present from this world is to be absent from the Lord, and to be absent from this body is to be present with the Lord.
Wala na sinasabing, you will go to Hades and Seoul. Hindi na kayo pupunta doon sa ilalim. So, iyan na yung ibig sabihin nun, na hinubaran ni Jesus Christ sapagkat kinuha na ni Jesus Christ o kanyang kapangyarihan at talagang wala na silang magagawa. Kaya nga, kinumanda ng Panginoon na ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa ay binigay na sa akin, humayo na kayo. So nawain natin wala na kapangyarihan si Satan. Kapag naunawaan nyo yung standing and position ni Satan, wala na siyang kapangyarihan. Pero kung titingnan mo, meron pa. Saan siya nakaano? So ang labanan ngayon, tinan nyo, no, yung tinatawag nilang spiritual warfare, wala. Kaya pag naunawaan mo ito, ang Bible, at ang ministry ni Jesus Christ, pag naunawaan mo, hindi mo gagawin siya, sabi mo, ikaw, Satanas, saan ka man narito? Inuutosan kita, lumayas ka. Wala silbi yun. Anong power ko meron doon? Anong power ng mga pastor na yun na meron sila? Nung nakaharap nga ni Jesus Christ si Satan, kampante lang si Satan Dahil alam niya yung kanyang standing na meron siya pinangahawakan. Di ba? Pero nung namatay na ang Panginoon, nakuha na yung kapangyarihan sa kanya, yung susi ng kamatayan, wala na siya. Ba't kailangan mo pang palayasin? Wala na siya. Pero meron pa siya power. Alam niyo kung saan? Sa mga nagdideceive niya ng kasinungalingan. Dahil ang susunod lang sa kanya ay yung mapapaniwala niya na siya pa rin ang totoo. Di ba? Yun na naniniwala sa komunista, yun na naniniwala sa atheist, yun na naniniwala sa UFO, yun na naniniwala sa... Basta hindi sila naniniwala patungkol sa Bible at sa Diyos at kay Jesus Christ, hawak ni Satan yun. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, dito na tayo matatapos, sa 2 Corinthians chapter 10, verse 3, For though I walk in the flesh, ako man ay lumalakad sa laman, ngunit hindi ako nakikipagbaka ayon sa pakikibaka ng laman. For the weapons of our warfare, ang pakikibaka ko, ay hindi sa laman at sa dugo, kundi mayroong makalangit na kapangyarihan para sirain ang mga muog, strongholds. At saan yung strongholds na yon? To destroy arguments, o sa ibang translation, to destroy imaginations, human imaginations, mga imahinasyon at mga maling akala. And every lofty opinion, mga matataas na mga kaisipan, raised against the knowledge of God, na lumalaban sa kaalaman at karunungan mula sa Diyos. And take every thought captive to obey Christ, upang sila ay mahuli at sumunod ang kanilang mga kaisipan kay Jesucristo. Na siyang totoo, wala naman ibang totoo. Si Jesus Christ lang, pinabubulaan nila na hindi totoo si Jesus Christ. Being ready to punish every disobedience when your obedience is complete. So anong labanan ngayon? Hindi na ang labanan ngayon ay territory. Kasi wala nang territory. Sa bawat lugar, sabi ko nga rito, every territory where the gospel was preached, Jesus will inherit those nations, and Satan is slowly losing his territorial dominion. And the last territory and strongholds will be in the minds of the unbeliever. So yun na lang, ang last territory ni Satan. Tandaan ninyo, no? Basta ang thoughts ng tao na hindi nakaugnay sa katotohanan, yan ay pag-aari pa rin ni Satan. Ang isipan niya ay nasa LGBT. Hindi ako mapapano. Babae talaga ako. Sabi naman na isaan, lalaki ako. Kita nyo? Kahit anong gawin mo, ito na ang mundo namin.
hanggat hindi mo sila mailagay at mapasunod sa katotohanan, alipin at mga instrumento pa rin sila ni Satan. Tandaan natin yan. Iyan ngayon ang battle. Kasama na dyan yung battle sa religion. Nakita nyo? Naglalaban ngayon, Kristiyano, Muslim, Panayang. Siraan nila, sinisilip ng kabila na maraming mali sa Biblia, sinisilip naman ng isa na wala namang katotohanan yung pinaniniwalaan ninyo yan. Right? So, hanggang ngayon, puro yan kasi battle of battle of the minds. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. No? The weapon of our warfare is not flesh but have divine power to destroy strongholds. We destroy every imagination and every lofty things that raise against the knowledge of God. So banggaan na lang to. Hindi to banggaan ng pagalingan ng salita. Ang banggaan dito, banggaan ng totoo sa hindi totoo. Kaya nga kaya natutuwa ka, yung mga taong nagising sa katotohanan, lalo na nasa ibang relihiyon sila. Sabi niya, bakit malit lang pagkilala natin kay Jesus, samantalang si Jesus, napakaraming beses na binabanggit sa libro natin. Samantalang si Muhammad, kukunti lang. Yung nanay ni Jesus, may isang chapter sa libro natin. Yung nanay ni Muhammad, wala man nakabanggit-banggit. Tapos sinasabi sa libro natin, si Jesus ay salita ng Diyos, si Jesus ay Espiritu ng Diyos, si Muhammad hindi. Yung ginagawa nilang Diyos si Muhammad. Si Jesus hindi pumatay. Si Jesus hindi nagsalita ng masama. Hindi siya nagtayo ng mga sundalo para makipagkira. Si Muhammad, sa umpisa pa lang, marami na siya. Bukod pa rin, hindi lang, ng rape pa. Oh. Kaya sabi niya, ba't ako susunod doon? So nakita niyo yung mga taong na nabubuksan sa katotohanan? Kasi ang labanan talaga, ito pa, hindi lang katotohanan. Ang labanan ay hindi lang katotohanan. Ang labanan ay ano ba ang matuwid at tama. Pangatlo, ang labanan, ano ba yung mabuti? Yung sinasabi niyong mabuti against sa sinasabi namin mabuti. Na sa inyo, ang mabuti, 4 ang asawa. Pwede pang palitan. Na pwedeng asawahin as young as 6 to 9 years old. Pansinin nyo? As young as 6 to 9 years old. May ang bunga na bubot. Kaya mo ang kainin kasi bubot. Gusto mo mahilo, bunga pa yon. How much more sa tao? Kita nyo? Ikaw mismo nasisense mo. Kahit anong sabi nilang maganda, pero nasisense mo. May mali eh. May masama eh. May hindi tama eh. Oh. And yet, sinabi nila, hindi, galing sa Diyos yan dahil sinabi ng Diyos kay ganito yan. So, truth has the power in itself. Ang labanan sa katotohanan, tayo pwedeng sabihin lang natin yung totoo, huwag na natin ipangalanggakan, ipagsigawan, ipaglabanan ng patayan, no? Kung ayaw lang sumunod, ayaw talaga lang sumunod. Pero tandaan ninyo, katotohanan ay mayroong kapangyarihan sa sarili niya. Kapagkat ang tao hindi susunod sa katotohanan, siya rin ang mapapahamak. Tandaan niyo yun. Ano mang bagay, lalo na patungkol sa katotohanan, patungkol sa buhay na walang hanggan, pag hindi sila sumunod at naniwala at nanampalataya sa salita ng Panginoon Jesucristo, si Jesucristo pa rin ang makikita nila sa dulo. Pero hindi na Savior, kundi Judge na. Truth has the power in itself to believe because Apostle Paul said, "For we can do nothing against the truth, but only for the truth." Walang dapat, kayo, unawain nyo. Ano ba ang dapat paniwalaan?
sa 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 honest na puso ninyo, ano bang dapat paniwalaan? Yung totoo lang. Yan lang hihingin mo, di ba? Di ba talaga ang totoo? Oh, pag totoo yan, papaniwalaan ko kahit masakit sa akin kasi totoo yun eh. Yun lang naman hihingin mo. Kasi hindi ka pwedeng mabuhay at hindi ka pwedeng tumayo at hindi ka pwedeng sumunod sa hindi totoo. At totoo, hindi siya lalaki. Totoo, hindi siya babae. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. So tayong lahat ay tumayo. So tandaan natin, no? Wala nang kapangyarihan sa Satan. Kaya, ang labanan na lang ngayon ay labanan ng salita ng katotohanan o ng gospel. Kaya patuloy natin ipangaral ang mabuting balita sapagkat Jesus is slowly declaiming and inheriting what was disinherited before yung mga nations na yan dahil sa kanila katigasan. Hallelujah! Ama, luwalhatiin ka sa isang napakagandang talakayin, Panginoon, at isang view, Panginoon, na binuksan mo upang maunawaan talaga namin ang kadakilaan ng gawa ng Panginoon, lalo na sa pagtatagumpay laban sa lahat ng kapangyarihan at authority ng Diablo. Ngayon ay malinaw, Panginoon, na hinubaran mo na, tinanggalan mo na ng power. At ang power na yan ay nasa kamay na ng Panginoon, kaya wala na kami dapat pangamba at kami ay dapat sumunod lang upang patuloy na maganap ang kalooban ng Diyos at unti-unti na maghari ang Panginoon dito sa mundo. Purihin at pakilain ka sa lahat ng Jesus' name. Amen and amen.